So sino po dito nakapanood nung Reels kagabi? Doon sa yung tag doon yung pinopost ni sino nagpo-post kay JB? Si kay JB nagpo-post po noon every Saturday. So sino po nakapanood noon? Ano po siya? Clip po siya doon sa preaching po ni Pastor last Sunday. At isa po doon sa tumatak sa akin, sabi po doon, yung paglago, it is a continuous effort na ginagawa po natin, mga Kristiyano. Hindi po siya basta-basta lang nangyayari. Ito po ay continuous effort po natin na higit pang makilala ang ating Panginoon. Sapagkat kung hindi po tayo kikilos, kung hindi po tayo maglalaan ng effort, hindi po tayo mag-grow. Tama po ba? Tulad po ng isang binhi, kapag po naihasik siya doon, kailangan siyang diligan. Kailangan ng araw para ito po ay lumago. So, ganoon din po tayo mga Kristiyano. So, sa oras po na ito, ang pag-aaralan po natin ay patungkol sa the growing Christian life. Yon. So, nung last Sunday, natutunan po natin yung kailangan para yung Word of God ay mamunga. Para po yung salita ng Panginoon, ito po ay hindi manakaw ng kaaway, bagkus ito'y lumaki at mamunga. So, kailangan po doon ay matabang lupa, di ba po? Yung na-preach po ng ating pastor. At ang kailangan po para yung puso natin ay maging handa sa salita ng Panginoon, pero po 3 bagay. Una po, repent, humble, childlike heart, at yung pangatlo po, willingness to be corrected. So ngayon po, dahil po ang paglagong spiritual ay pang-araw-araw pong ginagawa iyon. Hindi po siya every Sunday lang. Ito po yung pang-araw-araw na ginagawa. Tulad nga po sa nabasa po natin, ito po hinalin tulad sa gatas spiritual. Bakit po? Daw po ang mga babies, kailangan po nila ng gatas para po sila ay mabuhay. Hindi po yan pagkalabas sa sinapupunan ng nanay, hayaan na lang, tapos babalikan na lang after 6 years or 5 years para tingnan kung lumalakad. Hindi po ganun eh. So ang baby po, pagkalabas po, sinapupunan ng nanay, ito po ay kailangan ng gatas para siya po ay mabuhay at para lumaki ng malusog. And newborn babies need and crave it a lot. So yung mga babies po, kumbaga, iiyak yan ng iiyak. Hanggat di mo pinapatid, iiyak yan ng iiyak. Kasi tigil lang sila sa pag-iyak kapag sila ay binabigyan na ng gatas. So like us, we need spiritual milk so that we can grow and be matured. And sa oras po na ito, pag-aaralan po natin yung 3 bagay na makakatulong sa ating buhay spiritual para po tayo ay lumago. So, dito, pinapakita po dito ni Peter yung appetite na kailangang meron ng isang Kristiyano. So, yung 3 bagay po na ito na ating pag-aaralan is be mindful, be careful, and last, be faithful. Ito pong 3 bagay na ito po yung 3 bagay na makakatulong po sa atin, sa ating paglagong spiritual. Base po dito sa 1 Peter chapter 2, verse 1 hanggang 3. So, let's go first dun sa verse 3. Punta muna tayo sa verse 3. Ano po sabi dun sa verse 3? Sabi po sa verse 3 ng 1 Peter chapter 2, now that you have tasted that the Lord is good. Sabihin po dito, ito ay patungkol sa naranasan natin nung tayo'y una nating tinanggap ang ating Panginoong Hesus at yung patuloy na pinaparanas sa atin ng ating Panginoong Hesus. Ito po yung kabutihan niya. Sino po doon dito hindi nakakaranas ng kabutihan ng Lord? Wala naman po siguro, no? Kasi yung pagising po natin tuwing ng umaga, it is by the goodness of God. Amen po ba? Amen. Yung nakakain tayo 3 times a day, may snack pa. It is because of the goodness of God. Amen po? So, every day, every second ng buhay natin, ipinaparanas po sa atin ng ating Panginoon yung kabutihan niya. So, be mindful. Be mindful po. Being mindful means
paying close attention to. Ibig sabihin po, yung being mindful is yung tutok ka dun sa bagay na yon, hindi mo siya makakalimutan. So being means paying close attention to. Yung naglalaan ka ng matinding focus dun sa isang bagay, matinding awareness dun sa isang bagay. Na kung sa gayon, yung mararanasan mo doon, hindi mo siya makakalimutan. So ganun po yung ibig sabihin ng being mindful. And sabi po sa Psalms 34 verse 8, sabi po rito, "O taste and see that the Lord is good." Ito ba ay kailangan nating tikman para maranasan? Hindi po. Ibig sabihin po dito ni David, taste and see means try and experience. Because dito po nakakatuwa na yung pagkakasabi ni David ng kabutihan ng Lord, ini-encourage na yung bawat mambabasa nung sulat na yon na mismo tayo, may experience natin yung kabutihan ng Lord. Hindi niya sinabi na, okay, naranasan ko na, basahin nyo na lang. Hindi ganun eh. Kasi, tulad sa isang pagkain, pag sinabi kong masarap dito sa restaurant na to, mag-a-agree ka. Pero masasabi mo lang na masarap yung pagkain sa restaurant na yun kapag ka ikaw mismo nakakain ka na. Tama po ba? Yung sumikat dati na Overload Pares. Maraming vlogger nagsasabi, masarap dito, masarap dito. Pero para maniwala yung tao, kailangan nilang pumunta doon para masabi nga nila na masarap nga. So, yung iba sabi hindi raw masarap. Sabi naman nila masarap. So, ganun po. Ibig sabihin, kailangan po nating maranasan yung goodness ng Lord. Sa Bible, mababasa natin kung gaano kabuti ang Lord sa kanyang mga anak nung panahon pa. Pero dito sinasabi ni David na taste and see. Try and experience. Kasi kapag naranasan mo, babalik-balikan mo. Sino dito may favorite na restaurant na nung nagustuhan niya yung pagkain na yon, babalik at babalik siya doon. Kahit ano mangyari. Di ba? Ganun yun eh. Meron nga si Kiko yung pinagmamalaki niya na manginasal doon sa LG. Kasi hindi talaga nagbabago yung lasa. Masarap talaga siya. So ganun yun. Parang yung kahapon, yung afritada doon sa handaan sa taas kahapon. Masarap siya hanggang nung hapon, nakwento ko pa kay Andrew na nagbabaka sakali na meron pang natira. Ganun ko siya nagustuhan. Kasi di ba, normally kapag naranasan natin, natikman natin, nasarapan tayo, sinishare natin sa iba. Minsan nga, yung movie na napanood natin, after nung sine, pinag-uusapan pa natin eh. Kasi maganda. Yung kinain natin, tapos na tayong kumain, paglabas natin doon sa kainan, ang sarap ng ganito. Kasi ganun eh, naranasan natin eh. So, merong ibang feeling kapag mismo tayo na-experience natin yung kabutihan ng Lord. Sabi nga doon, once you taste it, you'll get hooked. Once na naranasan natin yung kabutihan ng Diyos, hahanap-hanapin na po natin ito. Amen po ba? Sino po yung nakaranas ng kabutihan ng Lord? Amen. Amen. So, di ba, ang sarap-sarap balikan yung feeling na, Lord, bukas ulit Lord, sana araw-araw tong ganito Kasi ganun yung feeling eh, yung sobrang excited ka. And sa sobrang excited mo, ay Lord, gusto ko mag-Sunday na para ma-share ko yung patotoo ko para sa'yo. Ganun yung feeling na maranasan yung kabutihan ng Lord. And sabi dito, but sometimes, yung feeling na yon nakakalimutan natin. Aminin natin man o hindi, yung feeling na nakakalimutan natin. Minsan dahil sa dala na kabisihan, nakakalimutan natin yon. Kasi likas sa tao na makakalimutin eh. 'Di ba? So, minsan yung feeling na naranasan natin yung goodness ng Lord, nakakalimutan natin. Kaya nga sabi sa Revelation, 'di ba? Remember your first love. Alalahanin mo yung naranasan ng pag-ibig mula nung nakilala mo ko. Bakit kaya sinabi ng Lord yun? Kasi minsan nakakalimot po tayo. At po yun po yung nagiging reason kung bakit napapagod tayo, nawawala tayo dun sa pagsunod natin sa ating Panginoon. Kasi nakakalimutan natin yung goodness niya.
Say po sa Isaiah chapter 51 verse 5. Isaiah chapter 51 verse 1. Minsan po, tingnan po natin kung saan tayo nagsimula. Kung ano po yung dati nating katatayuan. Sapagkat once na makita natin yung dati nating katatayuan, masasabi natin, Lord, thank you. Because binago mo ako ng lubusan. So, let's reflect dun sa dati nating buhay. And let's remember yung first time na nakilala natin si Jesus. And that's the first time and the greatest time na nagpakita si Lord ng kanyang goodness para sa atin. So, pangalawa, para maalala natin at para patuloy nating ma-remember yung goodness ng Lord, isipin natin yung mga prayer request natin na sinagot niya. Di ba kaya nga tayo may yung 12 miracles di ba? Para maalala natin yung goodness na ginawa ng Lord dun sa buong taon na pinapanalangin natin yon. Hindi po yung sinulat lang para bahala sila panalangin. Hindi po, sinulat yun para maalala po natin yung greatness or yung goodness na ginawa ng Lord dun sa buong taon na yon. Kasi nakakalimutan natin makakalimutin tayo And let us remember how many times that He sent you provision. Yung makakain lang kinabukasan. And bakit po kaya natin kailangan alalahanin yung goodness ng Lord na ginagawa niya po sa buhay natin araw-araw? Because through His action towards us, through His works, mas nakikilala po natin siya ng lubusan. Doon sa ginawa ng Lord sa atin, nag-provide siya, Lord, you are provider. Nung nagkasakit ako, gumaling ako, Lord, you are my healer. Through His goodness, nagpapakilala po sa atin ang ating Panginoon. And through His goodness, mas lalo pa po nating inaasam na mas makilala siya. So, dito sa verse 3 ng 1 Peter chapter 2, say po rito sa Tagalog, sapagkat naranasan na ninyo ang kabutihan ng Panginoon. Ibig sabihin po, sinasabi po ito ni Pedro sapagkat yung mga sinusulatan niya ito ay naranasan na yung kabutihan ng Lord. Tayo, naranasan na natin ang kabutihan ng Lord. Amen po ba? Amen. So, ito pong sulat na ito ay makakatulong po sa atin para tayo lumagong sa ating spiritual na buhay. So, minsan po ay mayroong isang bagay o mga bagay na nakakahadlang para yung pagkasabik natin sa kabutihan ng Lord ay nawawala. At ito po yung 5 bagay o 5 spiritual junk foods na naghihinder sa ating growth. Ito yung pangalawa nating pag-aaralan. Be careful to avoid junk foods. So bakit po? Kasi yung junk foods, ano po siya masarap pero napagpapawala po nito yung sigla natin, yung appetite natin doon sa main course So, first step, we need to be reminded doon sa goodness ng Lord sa buhay natin. Pero, sinasabi rin po dito sa verse 1 ng 1 Peter, yung mga bagay na kailangan nating iwasan. Kasi kung hindi natin iiwasan yung mga bagay na ito, patuloy nating makakalimutan kung gaano kabuti ang Lord sa buhay natin. Ano po kaya ito? Basahin po natin, punta po tayo sa 1 Peter chapter 2, verse 1. Sabi po rito, kaya nga, talikuran na ninyo ang lahat ng kasamaan, ang lahat ng pandaraya, pagkukunwari, pagkainggit, at paninirang puri. Ito lang po yung mga bagay na nasabi rito, pero marami pa pong bagay na nagiging hadlang o marami pong kasalanan na nagiging hadlang para yung growth po natin ay mahinder o matigil yung paglago po natin. At higit sa lahat, makalimutan po natin yung kabutihan ng Lord. Ano po ba yung una? Tinutukoy po na spiritual junk foods. Una po,
malice. O ito yung ill will. Yung complaining. Diba? Sabi po sa Matthew chapter 12 verse 34. Basahin po natin. Buksan po natin ating mga Biblia sa Mateo chapter 12 verse 34. Sabi po rito, lahi ng mga ulupong, paano kayo makakapagsabi ng mabubuting bagay gayong kayo'y masasama? Kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng bibig. So yung malice po, ito yung, o yung kasamaan, ito po yung paggawa ng bagay na hindi naaayon sa kagustuhan ng Lord. Yung matinding kagustuhan na gumawa ng masama. So, ito po yung unang spiritual junk food na pagka kinuha po natin or hinayaan po natin, gawin po natin, ito po yung isa sa mga bagay na naghihinder para po ang ating paglagong spiritual ay mahinto. At higit sa lahat, tulad nga po ng junk food, naaalis po nito yung siga natin sa pagkain. So, sabi po rito, may nabasa po ako sa Google na yung pagkain daw po, dapat, yung food needs to give you the nutrients you need in order for you to grow, to repair damages, to prevent disease. Anything that you put in your mouth except for water needs to provide nutrition. So, lahat daw po pala dapat nang pumapasok sa ating bibig ay nagbibigay ng nutrition sa ating katawan. It should not take away nutrition. If it does, it's a poison. So kapag yung pinapasok natin sa ating bibig ay hindi nakakapagbigay nutrisyon, bagkus kinukuha nito yung nutrients sa ating katawan, ito po ay lason sa ating katawan. It kills you slowly, but it kills. Mabagal nga lang. Pero papatayin ka. Diba? Yung pagkain natin ng chicherya, ano po yung naging result? Nagkakaroon ng nasira yung liver, nagkakasakit tayo, nagkakaroon ng hepa. Kasi yun yung junk food, masarap siya. Nakaka-enjoy, pero pag lagi mong ginagawa, nadadamage yung katawan mo. At imbis na mag-grow ka, imbis na maging malusog ka, nangyari, nangangayayat ka. Kasi walang nutrients na pumapasok sa katawan mo eh. So, dapat po pala yung pumapasok sa ating bibig, dapat po ito ay masustansya. So, tulad din po ng paalala galing sa mga doktor, paalala po sa atin ng ating Panginoon, yung ating spiritual na buhay po ay pakainin din po natin ng masustansyang pagkain. Huwag po puro junk foods. Iwasan na po natin yon. Yung pangalawang bagay po, deceit o pandaraya. So, yung deceit daw po ay, sabi doon, to bait. Sipo dito na yung di ba alam niyo yung mga ginagamit ng mangingisda? So, yung mangingisda, gumagamit sila ng mga peking, pain sa mga isda. Iba-iba yun. Minsan, meron doon mukhang galunggo, tas may tulis yung dulo, para yung isda, malin lang nila, naisipin ng isda, ay pagkain to. So, ganoon yung deceit, ganoon yung pandaraya. Pero, minsan, ginagawa rin natin siya. Ito yung pandaraya, ibig sabihin, nag-take advantage ka dun sa isang tao, papakitaan mo ng ganito para makuha mo yung gusto mo. At yun yung isang bagay na ayaw ng Panginoon sapagkat kapag tayo ay nahumaling sa bagay na yon, nahihinder yung growth natin. At yung nakakalungkot, makalimutan natin ang ating Panginoon. Pangatlo naman po, hypocrisy. Yung pagkukunwari. Yung sabi nga yun, double agent Christian. Pagka Linggo, Kristiyano, kapag ka Monday, happy-happy, o gawa ng kung anumang bagay,
Ayaw po ng Diyos ng ganun, yung dalawang katauhan. Ang gusto ng Lord, kapag kanya-kanya. Hindi tayo pwedeng mamuhay na sa linggo kay Lord, from Monday to Saturday o Monday to Friday, sa mundo, hindi po ganun. Hindi po ganun yung pagkakatawag sa ating mga Kristiyano. Ang gusto po ng Lord, nung sinuko po natin yung buhay natin sa Kanya, 100% isuko po natin. Hindi po, Lord, 10% lang kasi yung ibang percentage para sa makamundong bagay. Hindi po ganun eh. So sinisisi natin ng Lord, ba't hindi ako lumalago? Kasi kinakain natin yung mga bagay na hindi pwede sa atin eh. Subukan natin yung baby, pakinggan natin ng chicheria. Yung baby, pakinggan natin ng kung anong bagay. Bigyan natin agad ng, magkape ka na agad. Diba yung baby, hindi siya lalaki na malusog. Magkakasakit. Ganoon din ang ating spiritual na buhay. Kapag ang pinapasok po natin ay puro kasalanan, ito po'y manghihina at hindi po ito lalago. Pangatlo, envy. Yung envy po ito yung siguro hindi natin napapansin na ginagawa na pala natin minsan. Ito po yung kapag yung isa po nating kapatid nagpatotoo, Lord, salamat kasi may binigyan mo ako ng ganito. Yung nag-iisip tayo ng, meron din ako niyan. Yun daw yung kasalanan na na nakakayang sabihin eh. Kasi ito yung kasalanan na nagagawa natin, hindi natin napapansin. Yung minsan masaya, pag nakita tayo ng balita, masaya pa tayo kasi may nangyaring masama dun sa isang tao. Diba? Ibig sabihin panalangin natin, masaya pa tayo. Yes. Diba? Yun yung envy. And minsan nagagawa natin to. At panglima, evil speaking or slander. Ito po yung pagmamarites. Gossip. Backbiting, rumor. And siguro, di ba, araw-araw natin nakikita to. So, ito lang po yung mga bagay na nasabi dito sa 1 Peter, pero marami pa pong bagay na spiritual junk foods na tinatangkilik po natin. At sabi po rito, kaya nga, talikuran na ninyo. Ibig sabihin, kung dati po natin ginagawa, talikuran na po natin. Alisin na po natin yung mga junk food dun sa plate natin. Huwag na po nating tangkilikin yung mga bagay na hindi nagbibigay sa atin sa ating spiritual na buhay ng lakas. Because kung patuloy po tayong tatangkilik sa mga bagay na ito, sa kasalanan na ito, at patuloy po tayong magpapabihag sa mga kasalanan ito, ang pinaka nakakatakot po, pinaka nakakalungkot na mangyari po sa atin ay makalimutan po natin ang ating Panginoon. When we forgot how gracious God has been to you, you start getting ungracious towards other. Kapag nakakalimutan na po natin kung gaano kabuti ang Lord sa buhay po natin, nakakalimutan na rin po natin maging mabuti sa ating kapwa. Kasi yung magagalitin. Kasi yung heart natin puno na ng spiritual junk foods eh. So pag may nangyari, ang result, ang mangyayari, kung ano nilaalaman ng puso natin. Kung ang nilaalaman ng puso natin ay kasalanan, yun po yung makikita sa buhay natin. Yun po yung lalabas sa bibig natin. At ayaw po ng Lord na ang kanyang mga anak ay mahumaling sa paggawa ng kasalanan. Sapagkat yung mga bagay po na ito, yung kasalanan mismo, ang naghihinder para po tayo ay hindi lumago. Sino po ito nakalala yung isang hinasikan ng binhi? Yunasik siya sa mga, may mga tinik. Diba, hindi siya nag-grow kasi. Bakit? Kasi may mga tinik eh. So, nangyari, namamatay din yung binhi. So, ang nais po ng Diyos, naalisin po natin, talikuran na po natin yung mga bagay na yon.
Talikuran na po natin yung mga makabunong bagay. Instead, mag-focus po tayo na mas alalahanin yung kabutihan ng Lord sa buhay natin. Sabi po rito, your bitterness will kill your appetite for His sweetness. Or His sweetness will kill your bitterness and throw it away. Hindi po pwedeng parehas na meron po tayo. Hindi po parehas na meron po tayong goodness ng Lord, tapos meron dito po tayong bitterness galing dun sa mga spiritual junk foods. Hindi po ganun. Nung tinanggap po natin ng Lord, ang biyaya po niya ay inalis niya na po sa atin yung pagiging alipin po natin sa kasalanan. Kaso ang problema, patuloy pa tayong bumabalik eh. Ang nais po ng Diyos sa atin, talikuran yung mga bagay na yon. Ang nais po ng Diyos sa atin ay makalaya dun sa mga bagay na hindi niya nais o dun sa mga bagay na spiritual junk foods na bumibihag sa atin. Doon tayo nagpapakabusog minsan eh. Pero sabi ng Lord, dito, kaya nga, talikuran na ninyo ang lahat ng kasamaan, ang lahat ng pandaraya, pagkukunwari, pagkainggit at paninirang puri. Gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa dalisay na gatas na espiritual. Ang nais po ng Diyos, manabik po tayo sa gatas espiritual. Pinakita po sa atin yung ginagawa ng pagtangkilik sa kasalanan. Pinakita rin po sa atin yung resulta kapag ang tinatangkilik natin ay ang kabutihan ng Lord. Hindi po pwedeng dalawa. Mamili lang po tayo kung alin po doon. At ang nais po ng Diyos, talikuran po natin ng mga bagay na pumipigil sa ating paglagong espiritual. So, dito po, sa verse 2, makikita po natin yung bagay na dapat po nating gawin. Ano yung pinapagawa sa atin ng Lord? Dito po, makikita natin, hinalin tulad po ang isang Kristiyano sa isang sanggol. Na kung paano yung sanggol ay nananabik sa gatas, yung sanggol kapag umiyak yan, kasi hindi mo binigyan ng gatas, iiyak at iiyak yan. Titigil lang yan kapag ito'y binigyan mo ng gatas. Kasi nandun yung desire eh. Nandun yung kagustuhan niya na makuha yung bagay na yon. At tulad po ng sinasabi ni Pedro, dapat maging tulad po tayo ng sanggol. Nasabik sa gatas. Di ba? Wala namang baby na paglabas niya, ang gusto niya agad, chicherye. Wala naman na yung baby, pagkalabas niya, ang gusto niya ay soft drinks. Wala lang pong ganun eh. Ang nais po ng sanggol ay gatas. Bakit po? Sabi po sa pag-aaral, ang gatas daw po ng ina ay may makukuhang benefit yung bata. Una pong benefit na makukuha ng bata ay yung development ng kanyang brain, promoting healthy weight, at marami pa pong iba. So, yung ibig sabihin yung bata kapag gatas, yung pinapainom, ito po ay lalaking malusog. Kaya nga diyo minsan, yung mga magulang, todo kayod para may mabiling gatas sa anak nila eh. Di ba? Sakto nun, sa usapan namin kay Darwin kahapon, sabi niya, yung pinakamahal daw na gatas, kung gusto raw na yung anak ay lumaking matalino, yung pinakamahal na gatas yung bibilin. Tama kuya, di ba? So, ganoon din. So, kung gusto nating lumago at lubusan makilala ang Panginoon, kailangan po nating tangkilikin yung gatas espiritual. Ano po ba yung gatas espiritual? Tingnan po natin ang ating Biblia. Buksan po natin sa 1 Peter. Sinimulan niya po ni Pedro yung chapter 2 with the word kaya nga. Ibig sabihin, meron siyang, yung sinasabi niya rito ay pinapatungkulan yung mga una niyang sinabi. Ano po yung unang sinabi ni Pedro?
Buksan po natin ating Biblia sa 1 Peter chapter 2, verse 23. Say po rito, sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng binhig na sisira, kundi sa pamamagitan ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. And verse 25, ngunit ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. Ang salitang ito ay ang magandang balitang ipinapangaral sa inyo. So yun yung God spiritual. Salita ng Diyos. Hindi po tayo pwedeng lumago nang hindi po natin binabasa ang salita ng Panginoon. Say po rito, manabik o let's desire or crave. Say po yung crave, ito yung mataas na pagnanasa na gusto mong makuha yung bagay na yon. Nagagawin mo yung lahat para yung bagay na yon makamtan mo. Masatisfy ka. So ganoon po yung crave. So, di ba, minsan nga, pagka may gusto tayong bagay, di ba, nag-crave tayo, dadayuhin pa natin para lang makain natin yung bagay na yon. So, lahat gagawin natin para masatisfy tayo. At yun yung tinuturo po sa atin dito. Nawa po, hindi natin basta magustuhan, bagkus ay manabik po tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Yun po yung nire-remind sa atin ng Lord na kung gusto po nating lumago, i-desire po natin na kilalanin siya through His Word. Kasi kung hindi po natin nanaisin, hindi po natin gagawin, hindi po tayo mag-grow. Hindi po yan kapag hanggang po kay Jesus, pagising mo, malago ka na. Hindi po ganon. Sabi nga, kailangan ng continuous effort para siliksikin o para kilalanin ang ating Panginoon. Huwag tayong basta-basta lang na makontento sa kung ano yung naririnig natin. Piso sarili natin, basahin po natin ang kanyang salita. Let's desire to read His Word and let's desire na makilala pa ng gusto ang ating Panginoon. Peter employs this analogy to convey that as Christians, our overall spiritual growth hinge on receiving the pure spiritual milk. Overall spiritual growth. Pure spiritual milk. Hindi po ito yung, kasi pag sabing pure, ibig sabihin, 100% na salita ng Lord. Hindi po yung mapapanood lang natin, hindi po ganon. Ang sabi po, let's desire pure spiritual milk. Diba? Let's desire na mismo tayo maranasan natin yung goodness ng Lord through His words. Hindi yung, ay, okay na yun, every Sunday, malakas na ako nun. Hindi ganon Meron ka pang Monday hanggang Saturday At ang baby, hindi po yun kumakain ng once a week lang. Sino po dito kumakain once a week lang? Wala naman siguro, no? Minsan nga, kulang pa yung 3 beses sa isang araw Di ba? Minsan magkakape ka pa, kakain ka pa ng dessert. Kasi para tayo mabuhay, kailangan natin kumain. Tama po? So, tulad po ng sanggol, kung bakit nilintulad po ni Pedro ang mga Kristiyano sa isang sanggol, hindi dahil tayo po ay mga baby lang. Kundi, maging tulad ng sanggol, maging hunger po tayo sa salita ng Panginoon. Nakulang yung araw na hindi natin binubuklat yung ating mga Biblia. Kulang yung araw na hindi natin nararanasan yung kabutihan ng Lord. Kulang yung araw na hindi natin nalalaman yung gustong sabihin sa atin ng Lord. Kasi minsan kung bakit nasasanay tayo, kasi pinupuno natin yung isipan natin sa mga mundong bagay. Di ba pag busog na tayo, hindi na tayo kakain? Ganon din kapag tinatangkilik natin yung spiritual junk food, nabubusog tayo. At ang nagiging nagiging resulta, hindi na natin babasahin yung salita ng Panginoon. So, imbis na magbusugin natin yung sarili natin
sa spiritual junk foods, busugin po natin yung ating puso sa pure spiritual milk o sa Word of God. Sapagkat hindi po tayo lalago kung ilalayo po natin yung ating sarili sa ating Panginoon. Because spiritual growth means knowing Jesus more and more. Yung spiritual growth, ito yung Christ-likeness eh. Paano ka magiging katulad ni Jesus kung hindi mo naman kinikilala si Jesus? Paano ka magiging katulad ni Jesus kung yung salita niya hindi mo binabasa? Mga kapatid, nais po ng Diyos na tayo'y manabik sa ating pagkakilala sa ating Panginoong Hesus. Nais po ng Diyos na tayo po'y manabik araw-araw na lubusan siyang makilala. Sapagkat ang Lord, hindi nagkasawa ang Lord na iparanas sa atin yung goodness niya eh. Hindi nagkasawa ang Lord na iparanas sa atin kung gaano siya kabuti, kung gaano siya katapat sa kanyang mga pangako. Nawa po, kung gaano kabuti ang Lord at hindi pumapalya sa kanyang kabutihan, nawa po, mas kilalanin natin ang gusto ng ating Panginoon. On a scale of 1 to 10, let's evaluate ourselves. Let's evaluate our spiritual hunger. 1 being yung sakto lang, and 10 being yung sobrang nasasabik ka sa salita ng Panginoon. Every day, let's evaluate ourselves. Kung nasan na ba tayo, kung nasan ba yung gutom natin sa salita ng Panginoon. Kung yung gutom natin ay 1, lumapit tayo sa Panginoon. Alam niyo yung beauty ng pagsunod natin sa ating Panginoon? Sa bawat pagsunod natin sa Panginoon, siya nagbibigay sa atin ng strength. Siya na mas nagbibigay sa atin ng desire na gawin yung bagay na yun. Siya yung tumutulong sa atin para yung bagay na inaasam natin ay makamtan natin. At kung mas lalo nating sinasaliksik ang Panginoon, mas lalo siya magpapakita sa atin. Mas lalo siya magpapakilala sa atin kung sino talaga siya sa buhay natin. Kung paano si David eager na maranasan ng mga tao yung kabutihan ng Lord, nawa po, naisin po natin yung namaranasan kung gaano kabuti ang Lord sa buhay po natin. Tulad po ng isang atleta, yung isang atleta nagka-practice yan araw-araw sa isang goal para makamtan yung championship o yung medalya. At yung ginagawa po nila araw-araw, ginagawa po nila yun kasi dinedesire po nilang makamit yung bagay na yun. Doon sa desire po nila na makuha yung bagay na yun, lahat po ginagawa nila. Kinakalimutan nila yung mga dati nilang buhay, binubuhos nila yung oras nila sa pagka-practice, pag-ensayo, sa pagkain ng tama. Kasi meron silang goal eh. 'Di ba? So yung atleta, ginagawa niya yung lahat ng bagay para makamtan niya yung desire niya, which is yung makuha yung gintong medalya o yung championship. Yung baby, dahil nagdi-desire siya ng gatas, hindi yan titigil umiyak. So titigil lang ang baby kapag yung dinedesire niyang gatas ay nakuha niya na. So tayo po, ano po ba yung dinedesire po natin? Ano po ba yung ginugol natin? Ginugol lang po ba natin na dumalo lang every Sunday? Ginugol lang po ba natin na makapag-worship? Sabi po ng ating Panginoon sa John chapter 15, Buksan po natin ang ating Biblia sa John chapter 15. Sabi po rito, ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga,
At kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Verse 3, nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi nagbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ang sanga po, para siya ay mamunga, kailangan po siya ay nasa puno. Kapag ang sanga ay wala sa puno, ang tawag po sa kanya ay panggatong. Kasi wala naman siya sa puno, ano bang pakinabang niya? Diba? Ang sanga na wala sa puno ay panggatong. May benefit pa din naman, pero panggatong ka nga lang. Diba? Susunugin. Pero ang nais ng Diyos, tayo po ay mamunga. At para po tayo mamunga, manatili po tayo dun sa puno. Dun sa source. Hindi po tayo pwedeng mamunga ng wala kay Kristo. Hindi po tayo makakapamunga kung malayo po tayo sa ating Panginoon. Hindi po tayo makakapamunga kapag ang source po natin ay spiritual junk foods. Mamumunga pero puro kasamaan. Ang nais po ng Diyos, mamunga tayo. Lumago ang ating spiritual na buhay. So, ito pong ating pinag-aaralan, ito po ay reminder po para sa atin. Sino po ditong gustong lumago ang kanyang spiritual na buhay? Kailangan po nating manatili dun sa puno. Kapag yung trend, kapag ang trend po ay wala, di ba ang trend, kapag nasa release lang siya, dire-diretso lang. Smooth yung takbo niya, makarating siya from point A to point B. Pero kapag yung trend na wala siya dun sa alignment ng release, yung trend po ay maaksidente. So, ganun din po. Kung gusto po nating lumago ang ating spiritual na buhay, manatili po tayo sa ating Panginoong Yesus na nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan. Diba? Sabi po doon, hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Naisin po natin na manatili lamang sa ating Panginoong Yesus. Sapagat lahat ng nutrients sa Kanya lang po magmumula. Yung joy, yung love, yung faith, yung perseverance, lahat yun nagmumula sa Panginoon. Yung wisdom, lahat yun nagmumula sa Panginoon. So kung gusto po natin na patuloy na lumago at patuloy na maranasan ang kabutihan ng ating Panginoon, manatili lang po tayo dun sa puno. Sabi po sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 hanggang 17. Sabi po rito, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagkasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. So ito po yung importance kung bakit po natin kailangang maging masabik sa gatas espiritual. Sapagkat ang salita ng Diyos, sabi po diyan, ito po'y kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Verse 17, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Ang nais po ng Diyos para sa atin ay magamit po ang ating buhay sa Kanyang kaharian.
Magamit po ang ating buhay sa kanyang gawain. At para yung mga mahal sa buhay natin ay makakilala rin sa ating Panginoon. Kailangan po nating saliksikin, kailangan po nating maging manabik sa kanyang salita. Nang sa gayon, alam po natin yung mga bagay na dapat nating gawin. Alam po natin yung kalooban ng ating Panginoon sa buhay po natin. Sabi po rito, God wants us to grow and to be mature. Ang nais po ng Diyos sa atin at ang nire-remind po sa atin ng ating Panginoon, tulad po ng kanyang salita na naihasik sa matabang lupa, kailangan po nating gawin araw-araw na manabik para yung salita ng Diyos na itanim sa ating puso ay patuloy na lumago at patuloy na mamunga. Kasi kapag hindi po natin to didiligan, kapag hindi po tayo mananabik sa kanyang salita, yung binhi po ay mamamatay. At tayo po ay malalayo sa ating Panginoon. Lahat po ng katanungan natin ay nandito na po sa Biblia. Nasalita na po ng ating Panginoon. Ang kailangan na lang po natin gawin, mag-grow up, mag-step up, gawin yung pinapagawa ng ating Panginoon. I-desire yung na makilala siya ng lubusan. Our craving should extend to deeper knowledge of Christ and closer fellowship with Him. Sa umpisa, nag-desire tayo sa Kanyang salita. At sa pag-desire natin sa Kanyang salita, mas nagdi-deeper yung pagkakilala natin sa ating Panginoon. Di ba nakakatuwa na everyday nagpapakilala sa atin ng ating Panginoon? Ang sarap isipin na everyday, iba yung nararanasan natin. Iba yung pinaparanas sa atin ng ating Panginoon. Sapagkat sabi po rito, spiritual growth is the process of becoming more and more like Jesus Christ. Yan po yung nais ng Diyos eh. At yun po yung goal natin, maging katulad natin ng ating Panginoon. Di ba? We walk like Jesus walked. Pero paano tayo mag-walk kung paano lumakad ang ating Panginoon kung yung guidelines niya ay hindi natin binabasa, nilalayo natin sa atin. If we want to be more like Jesus, we need to dig deeper sa Kanyang salita. We need to desire. Yun po yung yung keyword eh. Desire. Enable for us to grow, we need to desire. For our spiritual life to be healthy, we need to desire. We need to desire yung pure spiritual milk. Marami na ngayon, marami na kasi ngayong, yung iba't ibang klase ng gatas eh. May oat milk, may soy milk. Minsan pa nga, sa mga cafe eh, yung tinatawag nilang brevet. Sila ka lang yung brevet. Yun daw yung kapag ka like kayo sa Starbucks, gano'n. Yung brevet, yun yung parang half full cream, half whipped cream, half full cream. Hindi po gano'n. Ang nais po ng Diyos, pure spiritual milk. Huwag lang po tayong makontento sa naririnig po natin. Huwag lang po tayong makontento sa nawapanood natin. Nawa po naisin po ng bawat isa na mismo tayo, ma-experience natin na mangusap ang Panginoon through His Word. Because kapag mangyayari po ang bagay na ito, kung mag-grow up po tayo, mag-step up po tayo po ay magiging malago. At magiging kagamit-gamit po ang ating buhay.
So, nalaman po natin yung tatlong bagay na kailangan po nating gawin para po tayo lumago. Ito po ay reminder sa atin ng ating Panginoon sa mga bagay na dapat po nating gawin. Kung nais po nating lumago ang ating spiritual na buhay, kung nais po natin na lubos na makilala po ang ating Panginoon, meron po tatlong bagay na tinuturo po sa atin ang ating napag-aralan sa oras po na ito. Una po, be mindful of what you've tasted. Pangalawa, be careful to avoid junk foods. At pangatlo po, be faithful to feed on truth. Because our craving should extend to deeper knowledge of Christ and closer fellowship with Him. Ulitin ko po, spiritual growth is a process of becoming more and more like Jesus Christ. If you want to grow, if you want to be more like Jesus, kung gusto mo natin siya mas makilala ng lubusan, let's desire the pure spiritual milk. Let's desire the Word of God. Tulad po ng ating pinag-aralan, nais po ng Diyos na ang bawat isa po sa atin ay patuloy na manabik sa salita ng Diyos. Patuloy na manabik sa pagkakakilala sa ating Panginoon. Tigil na po natin yung pagiging kontento lang. Let's put an effort para makilala po natin ang ating Panginoon. Sapagkat sabi po niya sa kanyang salita, hindi makakapamunga pag ang sanga ay hiwalay sa kanya. So patuloy po tayong manatili sa puno nang sa gayon ang buhay po natin ay maging pakinabang. Tayo po ay tumayo. Sa oras po na ito, malamang meron po sa atin na bihag pa rin ng kasalanan o patuloy na tumatangkilik dun sa spiritual junk foods. Ngayon po, ang ating Panginoon po ay napakabuti. Sapagkat kung nanaisin lang po natin na tayo sumunod sa Kanya, kung nanaisin lang po natin na tangkilikin o i-desire yung Kanyang salita, i-desire na lubos natin siya makilala, God will help us to overcome those spiritual junk foods. So tayo po lahat, inaanyahan ko po ang bawat isa na yumuko. Tayo po lumapit sa ating Panginoon. Magpasiyasat po tayo sa ating Panginoon at ihanda po natin ating mga puso na i-take po yung challenge sa bawat isa na from now on, we will desire yung salita ng Panginoon. From now on, we will desire na mas makilala ng lubusan ng ating Panginoong Hesus. Panginoon, sa oras po na ito, siyasatin mo nga po, Panginoon, ang aming mga puso't isipan. Panginoon, ayaw na po namin mabuhay dun sa buhay ng gumagawa ng masama, O Diyos. Sa buhay na tumatangkilik dun sa mga spiritual junk foods, O Lord. Sa oras na ito, O Diyos, we pray for your love, O Lord. Dalangin po namin, O Diyos, na kami makalaya, Panginoon, sa mga tanikalang gumagapo sa aming mga puso. Nais po namin, Panginoon, sa oras na ito, na lubos ka po pong makilala, Panginoon. Nais po namin, O Diyos, sa oras po na ito, na mas mag-desire, Panginoon, mas manabig, Panginoon, sa iyong mga salita. At sa oras na ito, O Diyos, nais po namin, Panginoon, na mag-grow pa po, Panginoon, sa pagkakakilala po namin sa iyo. Yes, Ang aming buhay maging kagamit-gamit, Panginoon, sa iyong gawain, O Diyos. Ang aming buhay, Panginoon, ay patuloy na mag-grow at mamunga, Panginoon. Nais po namin, O Diyos, na manatili lamang sa iyo. Help us, O Lord. Give us strength, Panginoon, Yes, Lord.
na ma-overcome, Panginoon, yung mga bagay na ito. Yes, Jesus. At alam po namin, O Diyos, and we are very thankful because you have a very good plan, Panginoon, para sa aming buhay. Oh Lord. Yes, God. Alam po namin, O Diyos, na nagtitiwala kami sa iyo, O Diyos, na kapag kami ay nasa iyo, lahat ng bagay ay kaya namin, Panginoon. Amen. Kapag kami ay nasa iyo, lahat, Panginoon, ng posible sa aming isipan, ay gagawin niyo po, Panginoong imposible, Panginoon. Gagawin niyo po, Panginoong posible, O Diyos. Kalord, sa oras po na ito, Panginoon, sa aking mga kapatid, Panginoon, hindi pa po, Panginoon, nararanasan, Panginoon, yung goodness niyo po. Iparanas niyo po, Panginoon, sa kanila, Panginoon, yung kabutihan niyo po, Panginoon. Yes. Iparanas niyo nga po sa kanila, Panginoon, yung pag-ibig na nagmumula po sa iyo, Panginoon. Nang sa gayon, Panginoon, talikuran na po namin, Panginoon, at patalikuran po namin, Panginoon, yung mga bagay, Panginoon, na dati namin ginagawa, O Diyos. At ang sa gayon, Panginoon, ang aming focus lamang ay nasa iyo, Panginoon. Yes, O Lord. Dalangin po namin, Panginoon, sa mga susunod na araw, Panginoon, give us strength, Panginoon. And help us desire more, Panginoon, na mas makilala ka pa ng lubusan. Yes, O Lord. Tigit lamang, Panginoon, dalangin po namin, Panginoon, sa pag-desire pa po namin sa iyo, O Diyos, makita po, Panginoon, sa aming buhay ang iyong pag-ibig. Yes, O Lord. Nang sa gayon, Panginoon, makita ka po, Panginoon, ng mga tao, Panginoon, sa aming buhay. Magliwanag ka po, Panginoon, sa aming buhay, O Diyos. Yes, O Lord. At sa oras na ito, Panginoon, we decide, Panginoon, nagdi-decide kayo, Panginoon, nakakalimutan na po namin yung mga bagay, Panginoon, na nakapagpawala, Panginoon, ng aming hunger sa iyong salita. Yes, O Lord. At sa oras, Panginoon, na ito, we decide, Panginoon, decide, Panginoon, na mas maglalaan kayo, Panginoon, ng oras sa iyong mga salita. Yes, O Lord. Mas maglalaan kayo, Panginoon, ng oras na mas makilala ka ng lubusan, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. Hallelujah. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon. Pagpalain niyo po, Panginoon, yung mga anak, Panginoon, na nagde-desire, Panginoon, na mas lubusan ka pong makilala. Patuloy niyo po, Panginoon, sa kanila iparanas, Panginoon, ang pag-ibig na nagmumula po sa iyo. Patuloy niyo po, Panginoon, iparanas sa kanila, Panginoon, ang kabutihan mo po, O Diyos. Ang walang hanggang pag-ibig na nagmumula po sa iyo, O Diyos. At hanggang sa lahat, Panginoon, sa aming pag-desire, Panginoon, patuloy kaming lumago, Panginoon. At maging kagamit-gamit, Panginoon, ng aming mga buhay sa iyong gawain. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong pag-ibig. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong dakilang pagmamahal sa amin, Panginoon. Sa iyo lang, Panginoon, binabalik ang lahat ng papurit, pagsamba at pagdakila sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. And amen. Nakakapo na po ang bawat isa. Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba na ang Diyos ay magbubuhos ng masaganang pagpapala? Tumanggap ng kaligtasan, kalayaan, kapahingahan at kapayapaan, kagalingan at katugunan sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ang Jesus Christ, our Deliverer Christian Fellowship, ay nakahandang maging daluyan ng masaganang pagpapala para sa iyo. Samahan niyo po kami sa gawain ng Panginoon. Maaabot ka kahit sa loob ng iyong tahanan through our different online platforms. You are invited! Come! Join us! Halina! Tara! At ihandog ang ating mga pasasalamat, pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Be online and be blessed! Be online and be blessed! Be online and be blessed.